Ito pong si Sara Duterte may birada. Oh, ito oh. Tumitirada tong si Sara Duterte at protesta nasa front ayan, yan si Camille Samonte. Pili-pili lang daw ang mga iniimbestigahan ng administrasyon kaugnay ng katiwalian sa gobyerno. Yan ang diretsahang akusasyon ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference sa Zamboanga City. Napansin daw ng bise na kapag madadawit sa issue ang Office of the President ay bigla umanong natitigil at hindi na umusad ang investigasyon dito. Pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Hindi rin daw tiwala ang bise sa integridad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, lalo't ang Pangulo ang bumuo nito. Ang ginawa lang kasi ng Pangulo, noong tinamaan siya ng sarili niyang speech, na mahiya naman kayo, at nagalit yung mga tao, ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Maging ang desisyon ni Ombudsman Boying Remulla na muling buhayin ang investigasyon sa Formally Scandal, di pinalampas si VP Sara. Kung sincero raw talaga ang Ombudsman, dapat muli ring buksan ang investigasyon sa overpriced laptop ng Department of Education, lalo't ayon kay VP Sara, kumpanya raw ni dating Congressman Zaldico ang contractor rito. Paniwala ng bise, ang selective investigation na ito ang dahilan kung bakit patuloy ang mga protesta. Sa kabila niyan, hindi raw suportado ni VP Sara ang panawagang magbitiw sa pwesto si PBBM. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a nawala. hanging open a challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Samantala, iginiit din ng bise na hindi niya umano pakawala o kontrolado si Cavite Congressman Kiko Barzaga na kilalang kritiko ng Pangulo. Tingin niyo ba sa personality ni Congressman Kiko Barzaga, isa siyang tao na mahandle ng kahit sino man? Barzaga, he is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News. Okay, kung hindi nyo pakawala si Kiko Barzaga, bakit sinusuporta ng mga DDS? Kung hindi nyo pakawala si Kiko Barzaga, bakit hindi nyo binabawalan yung mga tao ninyo na suportahan ng isang loko-loko na kongresista na walang ibang ginawa kung hindi ipahiya ang sarili? Alang ano to, itong si Sara Duterte, yung sasabihin niyang hindi niya pakawala si Kiko. Oh. Bakit kinukonsente ninyo? Diba? Kinukonsente ng mga DDS, sinasamahan nyo pa sa rally. Diba? Kinukonsente ninyo. Sumasama pa sa rally yung mga DDS vlogger, DDS supporter. Tapos sasabihin nyo, hindi nyo pakawala. Kung hindi nyo yan pakawala, hindi nyo susuportahan. Yun lang yun. Ngayon, yung sa issue ng
korupsyon na selective ang ginagawang pag-iimbestigahan ng Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabing tinamaan daw si PBBM sa salita niya na mahiya naman kayo. Noong SONA niya, yung sinabi niya noong SONA niya, paano nangyari natatamaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos diyan? Siya nga ang nagsiwalat ng korupsyon at wala siyang sinisino dito. Kasi kung may sinisino ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa issue ng korupsyon, sana si Martin Romualdez hindi niya pina-attend. Pinsang buo niya yan eh. Hindi niya pinapunta sana ng ICI. Katulad ng ginagawa ni Digong noong iimbestigahan na ang Parmali sa Senado, ayaw papuntahin ni Digong ang mga tauhan ng DOH. Pinipigilan niya ang mga taga-Parmali at mga taga-DOH na pumunta ng Senate hearing. Kasi alam naman natin na kaya po nakakuha ng proyekto ang Parmali sa gobyerno ay dahil kay Digong at dahil po kaibigan ni Digong etong si Michael Yang. Diba? Wag na tayong maggaguhan. Wag na tayong yung parang asta na parang ang dating inosenteng inosente. Etong si Digong at inosenteng inosente kayo na mga kayong mga pro Duterte. Parang ang datingan Sara, inosenteng inosente ka. Pero alam naman natin na ang ama mo ang siyang kumukonsinte ng mga kurakot at ng mga nagkokontrata o kontratista ng gobyerno na kumikita ng bilyon-bilyon. Diba? Kaya wag kang magmalinis, Sara Duterte, tatay mo. Ang namimili lamang ng iimbestigahan. Kapag maayos ang bigay, if the price is right, mawawala ka sa mga kurakot ng bayan. Mawawala ka sa listahan ng korupsyon ni Digong. Mawawala ka sa listahan ng mga drug lords. Pero kapag ikaw ay kinalaban mo si Digong, kahit na hindi ka sangkot sa droga, ilalagay ka sa drug watch list. Sasabihin drug lord ka. Ikaw ba, Sara Duterte, tinanong mo ba tatay mo kung merong naipakulong na district engineer o assistant district engineer man lang ng DPWH nung siya ang nanunungkulan? Wala. Kapag merong kurakot sa Cavite, ililipat sa Bulacan. Yung kurakot sa Bulacan, ililipat ng Batangas. Yung kurakot ng Batangas, ililipat ng Palawan. Yung kurakot ng Palawan, ililipat ng Pampanga. Reshuffling ang ginagawa. Pero ang korupsyon, hindi nawawala. Nandoon pa din. Kaya wag kang magmalinis, Sara Duterte. Wag mong sabihin sa amin na hindi seryoso si PBBM sa paglaban sa korupsyon. Ate Winnie Artos, alam naming lahat na ang tatay mo ang hindi seryoso sa paglaban sa krimen. Kunwari pa, I call all the officials to resign. Pero walang naipakulong. Si Greco Belhica nagbigay ng listahan ng mga kurakot na kongresista. Ang haba, ang dami. Mga kongresista daw na kurakot tumatanggap ng kickback. Pero ni isa wala pong naipakulong. Ni isa wala pong naparusahan. At naging re-electionist pa noong 2022. Kung si Digong seryoso sa paglaban sa korupsyon, dapat yung mga kurakot hindi niya na pinakandidato noong 2022. Pero nakakandidato pa ulit yung mga congressman na pinangalanan niya. At yung mga district engineer na nangungurakot ngayon sa ating bayan, sa ating gobyerno, sa ating mga proyekto ng pamahalaan.
lahat ay itinalaga ni Mark Villar na kilalang tuta ni Digong. Kaya wag mong sabihin na hindi seryoso si PBBM sa paglaban sa korupsyon. Walang bayag si Digong, Mac, kaya ayun, di na makakauwi. Ay, ate Winnie Artos, alam mo kapag sinasabi ko yung salita na bulok sa kulungan si Digong, inis na inis yung mga DDS. Lalo na kapag sinasabi ko, bulok sa kulungan si Digong. Kasi sinisigaw ko bulok sa kulungan. Kasi alam niyo po, masakit sa kanila ang katotohanan. 'Di ba? Kahit ano sabihin nila sa akin Kahit ano pa ang kanilang ibato sa akin, adik, bayaran, 'di ba? Hindi maaalis ang katotohanan na si Digong bulok sa kulungan. Nabubulok sa kulungan si Digong. At doon magpapasko kasama ng ibang preso. Kasama ng gwardiya ng ICC. Diba? Kaya kahit ano sabihin niya sa akin, hindi ako naapektuhan Hindi ako nasasaktan. Bakit? Alam ko hindi totoo. Pero pag sinabi kong bulok sa kulungan si Digong, it hurts. It really hurts. Truth hurts. Kaya eto, dagdag pa natin. Yung sinasabi ni Sara Duterte na sinabi niya na hindi daw siya pabor doon sa panawagan na Marcos resign. Kasi alam naman daw niya na kumbaga parang wala namang kwenta yung panawagan na yan. Eto, dagdag natin to. Eto. Ito na lang para maikli lang. Panoorin po natin. Vic Rodriguez, that is a hanging open. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Because when you are president or vice president, you consecrate yourself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, ibibigay mo na yung sarili mo sa bayan. Ibig sabihin nun, yung katawan mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Yung pag-iisip mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Therefore, pag sinabi ng bayan na magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng magsabi ng hindi. And therefore, that is betrayal of public trust. I never said hindi daw niya sinabi Marcos resign. Alam niyo ba, sa isang pagtitipon, sinasabi niya na pagre-resignin niya na si PBBM. At sinasabi rin niya, bago daw mag-resign si PBBM, dapat daw ay magpa-drug test to. Ngayon, ito yung sinasabi ni Sara Duterte na kailangan daw magpa-drug test na ni PBBM dahil taong bayan daw ang nagsasabi. Teka, pag sinabi kasing taong bayan, buong sambayan ng Pilipinas yan. Taong bayan Wala namang, hindi mo naman pwedeng sabihin na ang taong bayan, si Vic Rodriguez lang. Yan ay request ni Vic Rodriguez. Oo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, tayo din ang nagpapasahod, tayong mga Pilipino. Pero, kahit na tayo nagpapasahod kay PBBM, hindi mo yan pwedeng utusan, Sara Lustay. Brat na brat ka talaga. Ano gusto mo? Kapag may kagustuhan ka, masunod katulad nung ang presidente ay ang tatay mo? Hindi pwede yun. Tapos na ang panunungkulan ng ama mo. Tapos na ang inyong imperyo. Lagapak na kayo. Bagsak na kayo.
Ang pinaglalaban na lang ninyo ang maging relevant. Ang pinaglalaban na lang ninyo naman ay ang maging kumbaga buhay pa rin ang inyong political name. Pero ang totoo, nung nakulong si Digong sa ICC at bulok sa kulungan, si Digong lagapak na. At never kang magiging ama mo. Kahit si Baste at si Pulong, never na magiging katulad ng ama ninyo. Ang ama ninyo kaya naging presidente dahil sa fake news. Dahil sa panloloko sa mga Pilipino. Nangangampanya pa lang nanloloko na sa mga Pilipino. Kaya malabo na kayong maging katulad ng ama ninyo. Hindi na yan mauulit. Bakit? Dahil alam na ng mga Pilipino ang strategy ng mga Duterte. Alam na ng mga Pilipino na ang mga Duterte balat kayo. Kaya never. At yung sinasabi mo kapag ikay naging presidente, vice-presidente, ang katawan mo sa taong bayan na. Bakit punta ka ng punta sa dahig? Bakit inuuna mo yung tatay mong bulok sa kulungan? Bakit inuuna mo ang tatay mo na manyakol, kriminal, at isa pa kalaban ng mga taong bayan? Hindi mo ba naisip yon? Yung sinasabi mo na ang katawan ninyo ni PBBM pag-aari na ng taong bayan. At ang katawan ninyo kailangan gamitin para sa pagseserbisyo sa bayan. Bakit libot ka ng libot sa ibang bansa at sinisiraan mo ang mga ginagawa ng aming Pangulong Bongbong Marcos? Bakit ka punta ng punta sa dahig at inuuna mo pa ang paglalakwatsa kaysa magserbisyo sa mga Pilipino? Bakit panahon ng kalamidad, sa halip na tumulong ka sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo, pumunta ka ng Germany para manood ng concert, di umano? Kung para talaga sa bayan ang katawan mo, dapat ang tatay mo hindi mo iniintindi. Dapat hindi ka na pumupunta ng dahig kahit nakakulong ang tatay mo doon dahil ang kailangan mong unahin ay ang mga Pilipino. Actually, ang daming ang taong bayan tuwan-tuwa noong si Digong nakulong sa ICC. Ang daming naligayahan, nasiyahan ng mga Pilipino. Bakit? Dahil maraming Pilipino ang kumbaga nagkakasiyahan at masaya dahil si Digong ay magbabayad na ng kanyang kasalanan sa mga EJK victims. Tadhana na kumilos, pinakulong si Digong, bulok sa kulungan, hindi makalaya. Mahirap ng kontrahin yun. Kahit ubusin nyo pa ang pera ninyo pagbabayad kay Kaufman na inutil na abogado ni Digong dahil walang major victory, simula nung nabulok si Digong sa kulungan, 7 buwan na, walang nagawang mabuti si Kaufman. Inutil. Kaya yung binabayad nyo kay Kaufman na galing sa mga ninakaw ni Digong sa taong bayan, si Kaufman ang nakikinabang. Kaya alam ko naman mahirap para sa mga Duterte intindihin ang sinasabi ko. Bakit? Kasi sarado utak nila. Pero yun ang katotohanan. Tandaan ninyo mga DDS, kapag nasasaktan kayo sa sinasabi ng isang tao o sinasabi ng isang vlogger, ang ibig sabihin nun, totoo yung sinasabi ko dahil nasasaktan kayo. Diba? Ayan Ate Winnie Artos, hello po, shout out. Ayan. Okay, ito si Kuya Makwan nandyan Ate Winnie Artos, bayaran si Sir Mac, 1 trillion bayad niyan. Ano utang kayo mga dotae? Sara Piatos, Ombudsman is coming to town. Ay nako, yung kanilang salin ilalabas na. Di lalo magkakabukingan na yan. 'Di ba? Kaya
lalong iiyak ang mga DDS dahil ang bagong ombudsman ay magiging pahirap kay Sara Duterte.